Salamat po, Pastor Mark. Ako alam niyo, ako yung youth pastor hindi lang kung mahusay mag-preach, magandang lalaki pa. Pumaraw naman, di ba? Magandang gabi po sa gabi na agad. Dahil ito ng microphone dito sa inyo. Hello. Magpapakilala po muna kami sa inyo bago kami umawit ng ilang mga awitin. Magpapakilala muna kami sa inyo. We are the Tika family. Very well. Christine. Ulit. Very well. Diba? Very well. Christine. Yun. And we would like to say, Happy anniversary. Happy anniversary. Sister. God will bless you. Awit na namin yung aming unang awit. At ito pong awit ito, Hamos Ecclesiastes chapter 11, verse 1. Ang sinabi sa Ecclesiastes chapter 11, verse 1, cast your bread on the water. So, madaling salita, ihagis mo ang inyong tinapay sa tubig. At pagkatapos sa maraming araw, don't you waver, just keep on giving in the way God wants you to. Don't get discouraged, but keep on giving, because soon it will come back to you. You gotta keep on casting your bread on water, soon it's gonna come back home on every way. Keep on casting your bread on water, soon it's gonna come back home on every way. The measure pressed down, shake and together, round it over, soon it's gonna come back home on every way. Yan po ang sinabi sa Luke chapter 6 verse 38. Give, it shall be given you. Good measure pressed down and shake it together. Just keep on working. Seek the kingdom instead of working for your needs. By sharing the love of Jesus, never run when it comes from planting seeds. You gotta keep on casting your bread on the water. Soon it's gonna come back home on every way.
Alam niyo po yung Ecclesiastes chapter 11, the book of Ecclesiastes was written by King Solomon. Si King Solomon po ang hindi lang pinaka mayaman na hari, hindi lang pinaka matalinong hari. Di ba? Siya rin ang pinaka maraming asawa na hari. Sumobra dami ng asawa ng tao yun. Di ba? Ang Ecclesiastes chapter 11, he shared about the importance of investment. Pamumuhunan. Sa madaling salita, ang pamumuhunan sa mga businessmen sa inyo rito, hindi kagad kumikita kapag namumuhunan tayo. Pagkatapos ng pamumuhunan, hahantay ka ng matagal na panahon. Depende kung gaano kalaki ang pinuhunan mo. Ganun din po sa gawain ng Panginoon. Sa pamumuhunan, kasi wala para mabigat, parang puro tayo palabas. Pero sinabi ng awitin, huwag kaya mag-aalala dahil makatapos ng maraming araw, babalik yung ating pinuhunan. Ang sarap po sa gawain ng Panginoon ay ang pamumuhunan natin ng pananalapi, panahon, panalangin. Ang balik sa atin ay hindi pera. Madalas sinasabi sa atin ng mga tao, kapag nag-gather tayo na ganyan, sabi ng mga kapitbahay, ano ba yung kikitain natin dyan? Ang tingin kasi kagad ng tao, pera. Hindi ko sila masisi dahil pati ko, mahalaga din ang pera. Pero ang mas mahalaga po sa pera ay ang pinagong buhay. Ang mas mahalaga sa pera ay nagkasundong mag-asawa. Ang mas mahalaga sa pera ay nag-iibigang pamilya. Ang mas mahalaga sa pera ay ang tinanggal ng Diyos ang bisyo sa katawan natin. Anong halaga ng pera kapag may bisyo tayo? Kapag magulo pamilya natin? Kapag kahiwa-hiwala yung anak natin at kanya-kanyang buhay? Anong mahalaga ng pera? Lahat po tayo nakakaranas niyan. Kami po, natututo pa ni Christine na magpalaki ng mga anak. 10 and 12 years old. Si Denise ay 10. Si Debbie po ay 12 years old. Ang padalangin namin, sana paglaki nila, gayahin nila yung natutunan na mula sa lolo nila, sabay sa daddy at mommy nila. Sa madaling pong salita, lahat yan ay nadadala sa panalangin. Lahat ng ating pinupuhunan sa ating mga anak, lahat ng ating pinupuhunan sa ating church, Good News Baptist Church, isang araw, babalik ang kita sa atin sa kitang hindi pera, lalagpasan ng pera, nag-iibig ang pamilya, nagkakaisa kapulungan, at patuloy na umaabot sa mga kapitbahay, lalo sa subdivision na ito. Yun ang ibig sabihin ng pamumuhunan. Pero madalas, sasabihin natin, Pastor, napakahirap po ng buhay. Totoo po yun. Dahil nasasagabalan ang ating pamumuhay bilang Kristiyano sa maraming tukso, maraming problema araw-araw. Normal po yan. In fact, isa sa malaking problema ng taong yan ay pera, hindi mo ba na. Sinabi niya nung isa, buti pa ang pera, may tao. Paano nyo nalaman yun? Alam nyo na yun, ha? Di ba, ano? Sa madaling salita, wala tayong pera o nangangailangan tayo ng pera. Hindi ko makakalimutan na palaging sinasabi ni Pastor Pio Tika, yung dad ko. Ang sinabi mo niya palagi, ang problema ay hindi pera. Dahil ang pera ay solusyon. Di ba, no? Hahanapin mo lang kung nasan yung pera na yun. At ang sinabi ko, paulit-ulit ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad sa Matthew chapter 6. Nakita ba yung mga ibon? Nakita ba yung mga halaman? Mas mahalaga pa kayo kaysa sa mga yan. Ang sinabi na sa verse 33, you need to seek first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng pangailangan natin, all these things will be added unto you. Pag-ipagapala sa inyong awitin ni Debbie ngayon, isang awitin na alam natin lahat marahil, nasa ibang areglo, His eye is on the sky. Ito pong awitin na ito ay unang-unang inawit ni Debbie when she was 4 years old. Noong 2003, July 16, naalala ko yun sa isang maliit na simbahan sa Los Angeles. Bigla niya inawit, 4 years old, near 12 na siya, inawit pa rin yan. Listen. Yeah.
These tender words I hear and resting on His good news. I lose all my doubts and all my fears. Though night is pale, though clouds pass upon the sea, His eyes are the sky, and I know He watches over me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eyes are the sparrow, and I know He watches over me. I know He